marami naku-curious, no? Sa pagkakaalam nyo, sa basa ninyo, malapit na bang lumabas yung arrest warrant? Okay. Alam ko marami nagtatanong sa inyo niyan eh. Yeah, mamaya, off the record, sabihin ko sa'yo. Sige. Hindi. Okay. On the record, sasabihin natin, antay lang tayo. Nakapag-antay na Okay. tayo this long, wala na mawawala sa atin. Pero ito isasabihin ko, no, Christian. Nung second quarter, they were ready to file the application for warrant. They have enough yung tinatawag na probable cause. Di ba ganun yan? Pag nag-file ka ng kaso sa korte, pag may probable cause na yan, then pwede na issue ng warrant yan. But, ang nangyari kasi noon, nagkaroon ng mga statements early on, di ba, na hindi tayo magpa-participate, walang jurisdiction, etc., etc. Very hard yung mga statements noon. Hard no yung statements. Ang dating sa ICC was, teka muna, kung mag-file kami ng application for warrant at ma-issue ng warrant yan at madala sa amin yan dito si Duterte. After that, sabi nung Pilipinas, di sila mag-cooperate, hindi ibig sabihin nun, ang hawak lang nilang ebidensya na itatry si Duterte is yung probable cause. Ganun yung meron na sila. Yung meron na sila at that time. Kasi hindi na sila makakaasa na to get more evidence kasi ang sabi, wala eh. Hindi daw, very hard yung mga mga statements noon. Kaya ang ginawa nila kung ganyan, di tinaas nila yung threshold. From probable cause, tinaas nila to certainty of conviction bago tayo mag-i-issue ng application for warrant. Bago sila magpa-file ng application for warrant, tinaas nila yung threshold. Kasi nga, worst case scenario, kung ready na tayo, certainty of conviction, mag-issue ng warrant, madala dito yan, magsimula yung trial, kahit hindi na mag-cooperate yung Pilipinas, meron na silang ebidensya at hand to convict Duterte. Ganun ang nangyari, and that decision was made noong second quarter. Kaya, nung nalaman natin yon, nung around late June na ganun na, ano na to? Iba na ang mangyari. So the most that they can give us was that blue notice thing when they released that nung July. Kaya ako alam ko na after nun, matagal to kasi certainty of conviction na yung hinahanap. But now, after ilang months, palagay ko nalagpasan na yun. Ako na i-pursue, mag-usap na lang tayo pagkatapos. Medyo nasa-sense ko na yung tumbok ng Anyway, bago tayo matapos, no? Kasi marami nagsasabi, bakit hindi masyadong humingiti si Senator Trillanes pag kinakausap nyo? Alam nyo ba, achievement ko na nga ito, napapangiti ko siya. Kung nakilala nyo yan early on, napakatipid ngumiti niyan. Bago tayo matapos, may pampangiti lang. May nag-comment si Chief Kratos TV, I will never doubt Senator Trillanes again. I did once and regret it. Alam ko yung konteksto niyan eh. Marami kasi bumanat sa inyo in a very recent past, no? Okay. Anyway, former Senator Sonny Trillanes, maraming salamat po for joining us tonight. Dito po sa Facts First. Ayan. Maraming salamat, Christian. Sige po. Si former Senator Sonny Trillanes, nakausap po natin. Mamaya kausapin natin siya, no? Off the record.